Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalimang kabanata. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanang sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit upang kung mabihisan na tayo nito ay hindi tayo matagpuang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang ating loob na iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama na tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ng mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais namin ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais namin bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasisira ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay, namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sapatan ng tao. Noong una'y ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo ay binilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay natasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.